High-scoring import na si Jalen Hudson abay pinalitan pa ng TNT? Ano nga bang dahilan ng tropa at kilalanin na rin natin itong ipinalit na former NBA player na si Hollis Jefferson. So malamang nagulat ang lahat tulad ni Jalen Hudson sa ginawang desisyon ng TNT ngayong mid-season ng PBA na Governor's Cup, kung saan despite na magandang inilalaro ng tropang Giga with 5-1 win-loss record, nangunguna sa team standings katayap ng Converge at San Miguel Beermen, abay nagawa pa ring palitan ni Coach Jolas itong mamaw na import na si Jalen Hudson na nag-a-average lang naman ng 34 points per game. Samahan mo pa ng almost 10 rebounds, 4 assists, 2 steals at 2 blocks, shooting 41% beyond the arc. Si Hudson ang isa sa mga import ngayon na nagtala ng record pagdating sa scoring with 56 points sa isang laro ng talunin nilang Fiber Xers. Pero hindi nga raw satisfied ang TNT in terms of position ni Hudson na naglalaro bilang wingman ng tropang Giga. Wala naman daw problema sa kanyang skill set, mas kinakailangan nga lang daw nila ng import na makakatulong sa kanila inside the paint, lalo pa nga raw sa ngayon na still nagpapagaling pa itong kanilang legitimate big man na si Poy Eram. Kaya naman bago pa mag-playoffs, heto't pinangalanan na nila itong kanilang bagong ibabanderang import na si Rondae Hollis Jefferson, isang former NBA player at hindi basta-basta dahil 2015 first rounder pick ito ng Brooklyn Nets. Being undersized forward sa kanyang height na 6'6", naitala ni Jefferson ang kanyang best season sa NBA noong 2017 to 2018, kung saan nag-average ito ng 14.7 rebounds at 3 assists nang maipamalas nito ang kanyang slashing ability, hustle plays at defensive prowess. Minsan na ring naging susi ito ng panalo ng Brooklyn Nets kakampi ni D'Angelo Russell nang maipasok niya itong acrobatic game-winning layup kontra Sacramento Kings. Bukod sa Brooklyn Nets, maganda rin ang naipakita nito sa Portland Trail Blazers at Toronto Raptors bago mapadpad ng South Korea para sa KBL, kung saan asahang magde-debut ito bukas kontra sa Blackwater Bossing. Pero ayon sa kampo ng TNT, kung hindi pa makuha ang letter of clearance nito, maaring paglaruin pa rin itong si Jalen Hudson as well as sa paparating na East Asia Super League sa March 1 to 5. Well, ang original plan talaga ng TNT ayon kay Coach Jolas ay ibalik ang kanilang dating import na si KJ McDaniels, pero dahil hindi nga pinakawala ng Meralco matapos kunin itong nakaraang conference na Commissioner's Cup hanggang sa ngayon, naghanap na lang sila ng tulad ng kalibre ni McDaniels na maaasahan loob man at labas, kaya naman sumugal silang kunin itong 6-year NBA player. Syempre para ma-free up din ang guard at wing position ng TNT, especially nalilimitahan sa scoring itong sila Mikey Williams at Calvin Optana. Well, sana hindi mag-backfire ito sa TNT, lalo't bali-balitang may attitude itong si Hollis Jefferson na minsan na rin niyang naipakita noon sa NBA, kung saan balita rin na kaya rin ito binitawan sa KBL dahil sa kanyang attitude. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Play to Earn mobile app na PHL Win. Manalo at mag-register gamit ang link at referral code na nasa comment section. Maraming pagpipili ang game, subukan nyo tong Mines na hulaan mo lang kung nasaan ang lucky coins, maaari nang madoble at higit pang yung mapapanalunan. Napakadali lang din mag-cash in at mag-cash out through GCash, kaya ano pang hinihintay nyo at sabay-sabay tayong maglaro at manalo sa PHL Win.